Minsan ba pumasok na sa isip mo na mag-settle sa isang babae? Kasi diba, of all your vlogs, there's a lot of people who's judging you na iba na naman, gano'n naman gano'n. So, sa paligay mo, minsan ba sumali sa isip mo na mag-settle na kayo? Gano'n. Ano pa talaga ang word o settlement para sa inyo? Kasi, akala nyo kasi ang pag-aasawa, settlement yun na settle ka na. Kailan pa ba naging settlement ang pag-aasawa? Kasi kung sasabihin nyo sa akin ngayon na may mag-asawa ngayon na settled na sila, kasi asawa na nila tapos wala pa rin silang problema, mag-aasawa mo hindi. Imposible. Kasi ang settlement ng buhay. Pag sasabi mong settlement ng buhay, hindi mo talaga siya mabubuwa sa relationship. Makubuha mo siya unang-una sa peace of mind, financially freedom ka, may financial freedom ka. Yeah. Yun ang totoong settlement, hindi yung pag-aasawa. Kasi akala kasi nag-iba dahil mag-asawa ka na, may kinasal ka ng isang babae, settle ka na dun, settle na yung buhay mo. Hindi, minsan niya pag nag-aasawa ka, itong pag nagugulo yung buhay mo. Doon pa biglang, di ba, mas nagulo pala buhay pa may asawa, di ba? Pero hindi ko naman, respeto pa rin sa mga may asawa na dyan. Pero I mean, di ba, alam niyo naman siguro yun na nangyayari sa mundo. Ang daming problema sa mundo ngayon, tapos sasabihin niyo na masisete na yung isang tao para lang sa for the sake na nagpakasal ka na. Di naman gano'n yun eh. Kaya nga ako, ang mission ko sa buhay ko, para maging settle ako, I need to be financially free. Yun ang totoong settlement. Kailangan ko ng peace of mind. Yun ang financial, yun ang settlement sa akin. Wala ako ng problema. Kasi kung mag-aasawa ako, bakit stream mo? Araw-araw, puro ka na ng problema, kasi hindi mo maano. Kasi na ta, kailangan din i-define ng tao, ano ba talaga yung word na settlement? Kasi nga, it's not about love, guys. Tandaan natin to. Hindi lang naman to about sa love eh. Ang love, partner, ang lahat yan. Kasi minamahal natin lahat ng mga tao sa paligid natin. Sabi kasi ng nanay ko sa akin, ang love kasi nag-fade sa relationship. So, mas na more na magkasama kayo ng tao na yun. Nag-fade yung katagalan, guys. Ang love nag-fade yan. Yung romance, yung intimacy, nung gahabi kayo, diba? Kaya nga yung ibang mga mag-aasawa, nagkakaroon pa sila ng problema sa sex. Because dahil sa sobrang tadel na nila magkasama, nakakalimutan na nila maging romantic, nakakalimutan na nila yung lambing-lambing. Kasi at tadel na nila magkasama, marami na silang tanak, ganun. So, nafe-fade yun. So, paano? May mga times kasi na kaya ka nagsiset, parang ayakan gusto mo kasawa sa isang babae kasi hindi mo na kasi kayang mabuhay na wala siya. Ups and downs kahit magkaroon pa rin ng glue dyan sa babae na yan, tuloy hindi mo pa rin siya kayang bitawan, yun baka salad mo na yan. Yun ang hinahanap ko lang ngayon para sabihin ko sa'yo, para mahansar mo yung sagot mo na kailan ba ako mag-aasawa na? Kung makikita ko na yung babae na hindi ko na kaya mabuhay na wala siya. Na kahit gano'n pa ka-toxic yung babae niya. Kasi gano'n lasing pagmamahal minsan na. At gano'n na-toxic yung relationship niya din. Andun ka pa rin. Kahit ano na yung advice ng mga kaibigan po sa'yo, wag mo na iwalayan mo yan. Pero ikaw, meron ka pa rin doon pa rin sa tao niyan. Kasi na, hindi mo na kaya mabuhay na wala siya. So kung gano'n na ako na ano sa buhay ko, papasalan ko yung babae niyan dahil sa ganun na rason. Really? So may pag-asa? Meron talaga. We're still waiting pa pala, no?